Hi guys, welcome to my YouTube channel. Pang-pitong video na po natin to guys. Sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, kindly press subscribe and then paki-share na rin po yung video para marami po tayong matulungan. Meron din po akong page guys, Christian J. Turalba. If you want to connect with me, paki-like na rin yung page ko sa Facebook. Pag meron kayong mga tanong related sa mga video na ginawa ko, sasagutin po natin yung mga katanungan nyo. So first 5 video ko guys, in-explain ko doon kung paano gamitin ang support and resistance, moving averages, exponential moving averages, at kung paano gamitin yung Binance app. So yun lang naman yun yung sabihin na nating paborito kong setup guys, yung exponential moving average 13 at moving average 20, tapos support and resistance. Pag na-master nyo po yung support and resistance, yun pa lang yung pinaka basic sa trading. Masasabi na nating malaki na yung chance nyong manalo sa stock market sa cryptocurrency trading. Pasensya na po kasi nagtitrade tayo sa stock market before sa crypto. So guys, may nagtanong guys kung how often daw tayo gumagamit ng parabolic SAR, or yung meaning ng SAR is stop and reverse. So ginagamit ko ito sometimes parang confirmation lang sa mga trades ko before ako papasok sa isang trades. So in this particular video guys, gagamitan lang natin to ng parabolic SAR. Okay, so as of this very moment guys, yung price ng ngayon ng Bitcoin, kasi Bitcoin yung chart natin for the sake of this video, gamitan natin ng 1 hour na na time frame. Tapos sabihin na natin in every trade gagamitan natin ng 20x leverage. So currently price ng Bitcoin ngayon is 9,700. Ito yung price. So gamitan natin siya press natin tong indicator guys. Sa mga hindi pa alam, trading view yung ginagamit ko. Press natin yung indicator doon sa favorite ko. Nalagay ko na yung parabolic SAR or stop and reverse. Press natin yan. Tapos pagkatapos niya lalabas na yan. So parabolic SAR guys, ito yung mga dot. Yung mga dot dyan. So paano gamitin yan? So pag yung candlesticks nasa taas ng mga dot, ibig sabihin may trend na pataas yung price. Tapos pag yung candlesticks naman nasa baba ng ng mga dots, meaning bearish yung yung candlestick nasa baba ng dots. Misis ko guys. So guys, nagtitrade din kasi yung misis ko, gumagamit siya yung niya, expertise niya sa parabolic SAR. Yun yung ginagamit niya kasi madali lang gamitin. So guys, nakita naman natin in this particular example, ito yung mga candlesticks. So pag yung candlesticks nasa baba nitong mga dots, it means na pataas yung presyo, pwede tayo mag-long. So pag yung candlesticks naman, ito yung mga kandila natin, nasa baba ng mga dots natin, so short tayo dyan. Okay, yan lang yung palatandaan. Kaya napakasimple gamitin ang parabolic SAR. So para malaman natin kung gaano to ka-effective, gumawa na ako ng plot far from the current price now. So this scroll natin sideways. Okay, ito live talaga to, so I'm not just giving you a particular example na effect, how effective itong parabolic SAR. So pinlat ko na yan up to here. So in the 31st of May, dyan tayo mag-umpisa. So dito sa example natin guys, ito sa first natin na example, ito yon. Okay, so di ba sabi ko sa inyo na bibili tayo pag makita na natin yung first na dot. So yan yung first na dot natin guys, yan yung first na dot natin. Okay, so dyan tayo nag-entry. Okay,
So, nag-entry tayo dyan. Tapos, dito tayo nag-entry. Tapos, nag-exit tayo dito kasi nakita na natin may isang dot na dyan sa taas. So, yan yung i-measure natin na price. So, to measure that guys, gamitin natin tong ano dito. Meron tayong ayun. Sorry. Meron tayong tool na pwede natin gamitin. Ito yun. Para ma-measure yung price from here up to here. Kung saan natin siya binenta. Okay? Press lang natin yan. Tapos, price range. Press natin yan. Para magamit natin tong indicator na not indicator tool na ito. Para i-measure siya. So, kunwari, meron tayong $100. Okay? Gamitan natin ng 20x na leverage. So, para ma-measure natin kung ano yung kikitain natin in that particular trade. Let's start. So, kasi na ano ko na yan, na-plot ko na yan lahat hanggang sa anong petsa ngayon? Anong petsa ngayon siya? Hanggang sa 8 ng June. So, May 30 ito. So, umpisa natin dito sa from May 30, okay? So, may 100 tayo. From that point, from this point, guys, binili natin dyan kasi nandyan na yung first na dot. Tapos, until dyan. So, yung kinita niya, yan yung kinita niya. So, may 1.14 tayo na kinita. So, for example, meron tayong 100. So, from that point, guys, ilang oras? So, count tayo ng oras ha. Kasi every 1 hour may candlesticks tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, in 13 hours, guys, kunwari, kasi example lang ito, hindi kayo natulog, di ba? So, maganda dito sa parabolic na dalawa kayo mag-trade kung gusto nyo, kung day off nyo, subukan nyo. Dalawa kayo, yung isa matutulog, tapos every 12 hours, yung bukas lang yung mata ba? Hintayin lang na makita yung bagong star. Maghanap lang kayo ng star, ganyan, kung saan yung star. So, pwede nyo yung gawin yan. So, example lang ito. Kunwari, every 12 hours talaga. May mag-trade sa cellphone niyo. So, yun lang yung task niya. Hintayin na lumabas yung star. Okay? So, sabihin na natin ganun yung nangyayari. So, yan yung 1.14% in 13 hours. So, kung may 100 kayo, tapos 1.14, naka-leverage kayo ng 20, so that's 22.8%. So, pag may 100 kayo, in 13 hours, kumita na kayo ng $22.8. So, ganun yun. So, kasi naka 20 leverage kayo. So, ngayon, nakita nyo na yung star na nasa taas na yung star. Nasa baba na yung kandila in this point. So, nag-short naman kayo kasi yan yung mangyayari, di ba? Pabagsak yung presyo pag meron na yung star dyan. Nasa baba na yung kandila. So, in this particular trade, kumita ka naman ng 1.08. So, sabihin na lang natin 1%, naka 20x kayo. So, in 100 US dollars, meron na kayong 20 US dollars. So, malaki na rin yun. So, continue tayo ha. Kasi hindi perfecto tong indicator na to. Okay. So, in this point naman, yun. Ito. So, nakita nyo na yung star dito. Binili nyo. Nag-long kayo. Tapos, tumaas yung presyo until nakita nyo naman yung star nasa taas na naman ng candlestick. So, binenta nyo tapos nag-short na naman kayo. So, in that trade guys,
in how many hours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. In 30 hours, guys, kunwari hindi kayo natulog or kunwari meron kayong kaibigan ba na pwedeng kapalit ninyo, tulog kayo tapos after 12 hours ganun. So kunwari lang hindi kayo natulog in 30 hours, kumita na kayo ng 7%. So 7% times 20 naman tayo. 7% times 20. That's 140%. So yung 100 ninyo, guys, kumita kayo ng 140. Malaki na yun. Nagiging 240. Okay. In 30 hours. 30 hours yun. Kasi follow the trend lang kayo. Ito yung ibig sabihin na trend following na trading. Okay? Hindi yung pag kumita ka na, bibenta ka, tapos trend following to. So pag kahit sabihin natin isang araw, dalawang araw, pag hindi pa kayo nakakita ng star, hindi pa ninyo yan nakita, hindi nyo pa i-short, hindi nyo pa i-close yung position ninyo. So yan yung maganda diyan. Tapos guys, pag kasi kumita na kayo, nakita nyo na may trend siya diyan, tapos nakita nyo yung star, nasa baba na yung kandila, yung candlesticks. Short naman kayo. So in that trade naman, guys, meron kayong 5.99. Sabihin natin 6%. Okay? 6% times 20 kayo, 120%. So pag mag-$100 kayo again, 120%, that's 120 US dollars na kikitain niyo. So after that, move tayo next na trade. Ito. That's 1.27% in how many hours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Isang araw, 24 hours, may 1.27% kayo. So kahit pa sabihin natin 1.27% lang yung kinita nyo within a day, dahil sa leverage na 20%, malaki na rin yan. 1.27 times natin ng 20 na leverage, so that's 25%. So if may 100 kayo, 25 US dollars. Ganun lang yun. So next, 1.89% within few hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tapos ito na naman, meron tayong 1.18% until yan, minarkahan ko yan yung X. Ibig sabihin na may mali dyan. Tanggalin na natin yan kasi tapos na yan. Tanggalin natin to. So in this trend, kita nyo naman yan, yung kandila nasa taas, right? So dapat pataas yung presyo dyan, ibumagsak siya kasi hindi perfecto, di ba? Sabi ko sa inyo, bumagsak siya kahit yung parabolic star, indicate siya na tataas yung presyo. So magkano yung loss natin dyan? Measure natin from here to here. $1.61%. 1.61% yung loss nyo. So pag naka-times, sabihin na lang natin naka-leverage kayo times 20. So that's 15% more. Tapos dito naman, yun lang yung mali dyan eh. In few trades, mali dyan. Dito naman, bawi naman dito 0.49 kasi in that particular trade, guys, 0.49% lang siya. Pero kahit maliit lang yan in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hours, sabihin natin 0.50% naka times 20 ka na leverage,
that's still 10%. So sa 100 nyo, may 10 US dollars kayo. Dito sa next, ito naka 1.69 kayo. 1.69%. Sabihin natin 1.5. Tapos naka times 20 kina-leverage ka. 1.69 times 20. 33%. So at 100 na margin ninyo, meron kayong 16% or 33 US dollars. So last one. Delete natin yan. So ito yung last one. Kasi nandito na naman yung from downtrend, nandito na naman yung star. So meaning uptrend na naman siya. So from that particular price, naglong kayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 na 12 hours na. Sakto lang kakagising ng isang kaibigan ninyo. 2.44% na siya. So that's 2.44% times 20 na leverage. It's 48.8%. So 100 ninyo, meron kayong 48.8 US dollars na kikitain. So diyan pa lang naman yung yung price ngayon, yun yung current price ng Bitcoin. So out of how many trades? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So out of 10, merong mali na isa. Isang mali dito. Konti lang naman, pero kikita ka. Trend following gamit yung parabolic stop and reverse. So yung iba, ginagamitan ito ng RSI or ADI or iba-iba pang mga indicator as another para confirmation nila before sila papasok. Pero in this particular example, pinakita ko lang na parabolic SAR alone, pwede mong magamit. At isa pa, siya napansin ko lang hindi ito applicable sa lahat ng coins. So may mga coins na siguro in 10 trades, the past few trades na mag-trend following kayo, siguro mga nasa 6 lang, 6 out of 10 na trades yung tama. Kasi ito sa Bitcoin, effective siya sa Bitcoin, sa Ethereum, saka sa BNB. Yun yung napansin ko. Pero try nyo rin sa iba para malaman ninyo kung how effective is parabolic stop and reverse. Okay. So, as what I've explained, hindi ko ito madalas ginagamit. Pero pwedeng gamitin based dito sa ginawa kong example. Pwede siya gamitin kahit walang ibang indicator na gagamitin. So, yung sa akin, ginagamit ko talaga yung moving average 20, exponential moving average 13, tapos support and resistance, tapos yung mga patterns, yun. Kahit basic yung gagamitin natin, sabayan natin ng disiplina sa sarili, ganoon. Tapos konting swerte, kikita tayo sa sa trading. Not only in cryptocurrency, also in stock market. Okay? So pag alam mo paano mag-trade sa sa cryptocurrency, alam mo rin sa stock market, alam mo rin sa forex. Ganun lang 'yan. So, thank you.